Sakto sa pag-uulit ng COMELEC sa mga balota ang pag-atras ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa senatorial race. Kahit kasi gumastos na ng 100 milyong piso sa pag-imprenta, kailangang sundin ang utos ng Korte Suprema na ilagay sa balota ang ilang dating dinisqualify na mga aspirant. Nakatutok si Dano Tingkungko. Dahil sa lagay ng kanyang kalusugan, formal nang iniatras ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kandidatura sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Tinamaan ako ng pneumonia. This year, dalawang beses ako tinamaan sa lungs. So, ayaw ko nantayin yung pangatlo. Personal na siyang nagsadya sa COMELEC bagamat maaari ring ipinaghain ng withdrawal ng kinatawang may authorization dala ang kanyang medical certificate. Una, gusto ko makita si chairman. Baka akala nyo, naluloko lang ako eh. Kaya pumunta na ako mismo. Timing din para sa COMELEC, lalo't kailangan nilang baguhin ang balota dahil sa pinadagdag ng Korte Suprema ang ilang umapilang wag ma-disqualify. Hindi na isasama ang pangalan ni Singson sa bago at posibleng sa iba mapunta ang kanyang candidate number. Makaapekto rin ang pinadagdag na kandidato ng korte. Either po tataas ba o bababa kung ano man kasi nga may pagbabago ba ganung may pumalit lang naman na isa din lang. 6 na milyong balotang na imprenta sa halagang 150 million pesos ang sisirain na lang. Talaga pong sayang yung 6 na milyon na balota. Kaya lang po talagang parte ng proseso. Basta po ang commitment ng COMELEC, bagamat nagkaganito, ay matutuloy ang halala natin sa Mayo 12. Sa ngayon, tuloy ang inventaryo sa mga naimprenta ng balota. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.